Kumusta kayo mga katalaw? Narito na naman po ang inyong lingkod para ibahagi ang tunay na karanasan ng mga kwentong kababalaghan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka sa susunod kong kwento. Kamusta po, Katalaw Red? At sa mga tagapakinig mo sa iyong mga kwentong kababalaghan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bilin. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay totoong kwento at pangyayari sa buhay ng aking ama. Ayon sa aking ama ay nagkaroon siya ng unang pamilya. May dalawa siyang anak sa asawang si Tia Minda. Ito ay sina Ate Lea at Kuya Cedric. 5 taon na daw ang Ate Lea at 3 taon naman ang Kuya Cedric ng mga panahong iyon. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng aking amang si Kanro. Ayon sa aking ama, malimit silang kinakapos sa pangangailangan at sa mga gastusin sa araw-araw dahil di sapat ang kinikita nito sa pangingisda. Pero kahit ganon ang sitwasyon ng kanilang pamilya ay masaya naman daw silang namumuhay. Hanggang isang araw ay nabalitaan nilang namatay na ang ama ni Tia Minda. Sanhi ng malubha nitong sakit. Nakatira ang mga ito sa kabilang bayan. Ayon sa aking ama, nag-iisang anak lang daw ang Tia Minda. Kaya naman, nung mailibing na ang ama nito, ay napagkasunduan ng aking ama at ng kanyang asawa na si Tia Minda na isama na lamang ang ina nito at doon na lang tumira kasama ang kanilang pamilya. Para naman kahit papaano ay hindi ito malungkot. Dahil ayon sa aking ama, tiyak na matutuwa ito sa kabibuhan ng dalawa nitong apo. Nang lumipas ang 2 buwan, dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon, ay di nakapaghanap buhay ng maayos ang aking ama. Kaya naman, naisipan ni Tia Minda na maghanap ng mapapasukang trabaho at inisip rin niya na naririyan naman ang kanyang ina para bantayan ang 2 nitong anak. At kahit papano ay makakatulong ang kikitain niya sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Namasukan bilang isang kasambahay ang Tia Minda. 6:00 ng umaga ang pasok niya at 5:00 naman ng hapon ang uwi nito. Kaya naman maaga pa itong gumigising para ipagluto ng agahan ang kanyang pamilya at pagkatapos ay maglalakad pa ito papunta sa kanyang trabaho na nasa kabilang barangay. At tuwing araw ng linggo naman ay day off nito. Nang gumanda na ang panahon ay muli nang naghanap buhay ang aking ama. Tuwing 3:00 ng madaling araw ito aalis para mangisda at uuwi bago manang halian. 2:00 ng madaling araw nang gumising ang aking ama para ihanda ang mga gamit sa pangingisda. Agad niyang tinungo ang kusina ng kanilang bahay. Nagpakulo siya ng tubig para makapagkape ng mga oras na iyon. Mula sa isang maliit na bintana ng kanilang kusina ay may natanaw siyang isang malaking ibon na kulay itim. Napakalaki at napakahaba ng mga pakpak nito na nakadapo sa malaking puno ng sampalok na nasa likuran ng kanilang bahay. Pagkakita ng aking ama ang nasabing ibon ay dali-dali nitong kinuha ang kanyang pana. Pero bago pa ito nakalabas sa pintuan ng kanilang bahay ay lumipad na ito. Ayon sa aking ama, di lang iyon ang pagkakataon na nakakita siya ng mga ganong klase ng nilalang sa lugar na iyon. Bago umalis ang aking ama ay ginising nito si Tia Minda para isara ang kanilang pintuan. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang makauwi ang aking ama galing sa pangingisda. May dala itong ilang pirasong isdang bato para pangulam sa pananghalian. Nang pumunta siya sa kusina para lutuin ang daladala nitong isda ay may naamoy siyang malangsa na para sa kanya ay mas malangsa pa sa isdang dala niya ng mga oras na iyon. Agad naman niyang tinanong ang kanyang biyanan na si Lola Marcia na ano ang malansang nangangamoy sa kanilang kusina. Ayon naman sa kanyang biyanan ay dugo iyon ng isdang inulam nilang 3 ng Ate Lea at Kuya Cedric. Nauna daw silang kumain at nagugutom na daw kasi ang 2 nitong apo. Kaya naman
Kahit sobrang nagtaka ang aking ama sa sinabi ng kanyang biyanan, ay muli niyang tinungo ang kusina at nilinis na lamang niya iyon. Ayon sa aking ama, sa tinagal-tagal niyang nanguhuli ng isda ay doon lang siya nakaamoy ng sobrang langsa. At di niya alam kung anong uri ng isda ang tinutukoy ng kanyang biyanan. Lumipas ang ilang linggo, alas 12 ng madaling araw nang muling naghanda ng mga gamit sa pangingisda ang aking ama. Nang biglang may narinig siyang kumaluskos na nagmumula sa parting likuran ng kanilang kusina. Tinungo niya iyon. Laking ipinagtaka niya nang makita niya ang kanyang biyanan na si Lola Marcia ang naroroon. Nakatalikod ito at inaayos ang suot nitong damit. Napaisip na lamang ang aking ama kung saan ito dumaan palabas. Dahil sigurado siyang nakasarado ang mga pintuan ng kanilang bahay ng mga oras na iyon. Nang papasok na ang matanda sa pintuan, ay laking gulat nito nang tanungin ito ng aking ama. "Nay, bakit nandyan pa po kayo sa labas? Madaling araw na po." Ang tanging sagot lang nito ay, "Naghugas lang ako ng katawan at nagpalit ng damit. Bigla kasing nangati ang katawan ko." Pagkasabi ng mga katagang iyon ay tumalikod na ito at tinungo nito ang kanyang kwarto. Napaisip na lamang ang aking ama kung saan ito dumaan palabas ng mga oras na iyon. Habang tumatagal ay may mga pagkakataong may kakaibang napapansin ang aking ama sa biyanan nitong si Lola Marcia. Pagkaraan ng ilang buwan ay nagkaroon ng karamdaman ang kanyang asawa na si Tia Minda. Halos magdadalawang linggo na ay hindi pa rin ito gumagaling. Bumagsak na ang pangangatawan ng kanyang asawa. Kaya naman kahit sobrang hirap ang pamumuhay nila ay naghanap ito ng mauutangan para ipa-check up ito. Halos lahat ng pagsusuri ay ginawa na pero walang makitang dahilan kung bakit at ano ang sakit nito. Halos di na rin ito kumakain at malimit itong nagwawala na para bang nawawala na ito sa kanyang sarili. Naglalaway na para bang gustong mangagat. Dahil sa kalagayan ng Tia Minda ay naisipan ng aking ama na itali na lang ito sa kanilang kwarto at baka masaktan pa nito ang kanilang dalawang anak. Nang malaman ng iba nilang kabarangay ang sitwasyon ng kanyang asawa, ay may nakapagsabi na patingnan ito sa albularyo. Agad namang pumunta ang aking ama sa kabilang barangay para sunduin ang nasabing albularyo. Nang makarating na ang albularyo sa bahay ng aking ama, ay nakita nito ang Lola Marcia. Agad namang tinanong ng albularyo sa aking ama kung sino ito. Sinabi naman ng aking ama na biyanan niya ito at iyon ang ina ng kanyang asawa na si Tia Minda. Kapansin-pansin naman ang ikinikilos ng Lola Marcia ng mga oras na iyon. Halos hindi ito mapakali simula nang dumating ang nasabing albularyo. Matalim ang mga tingin nito sa albularyo na siya namang ipinagtaka ng aking ama. Maya-maya pa ay lumabas na ang matanda. Nang umpisa ng gamutin ng albularyo si Tia Minda, patuloy pa rin ang pagwawala nito. Naglalaway at nanlilisik ang mga mata nito. Nang matapos nang tingnan ng albularyo si Tia Minda, ay nagsalita ang albularyo. "Kailangan maagapan ang kalagayan ng asawa mo. Kunting panahon na lang ang nalalabi at magiging aswang na ito." Dahil sa sinabi ng albularyo, ay nanlaki ang mga mata ng aking ama sa narinig. "Paano po nangyari yun?" tanong ng aking ama sa albularyo. "Kagagawan ito ng iyong biyanan. Nilalina niya ang asawa mo para maging isang aswang. Pero pilit na nilalabanan ng asawa mo kaya siya nagkakaganyan." Di makapaniwala ang aking ama sa mga narinig niya. Nang muling magsalita ang albularyo ay nagpaalam ito na kukunin ng ibang kakailanganin sa gamutang iyon. Nagbilin din ito sa kanya na kung pwede ay huwag iwanan ang dalawang anak at asawa nito dahil hindi ito magtatagal at babalik din agad. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay agad namang umalis ang albularyo. Sa labas ng kanilang tahanan sa ilalim ng puno ng alateris ay nakita niyang nakaupo ang kanyang biyanan. Kalong nito ang dalawa niyang anak. Tinawag ng aking ama ang Ate Leia at Kuya Cedric at lumapit naman
ang mga ito. Dahil sa sinabi ng albularyo ay napagtanto ng aking ama ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang biyanan simula nung tumira ito sa kanila. Kaya naman, nang makapasok na ang Ate Leia at Kuya Cedric sa kanilang bahay, ay kinompronta niya ang kanyang biyanan. Anong klaseng ina ka? Bakit mo nagawa ang mga bagay na iyon sa nag-iisa mong anak? Nagawa mo pang lalina ng pagkaaswang mo? Napakawalang kwenta mong ina. Pagkarinig ng matanda ng mga katagang iyon, ay nagbago ang anyo nito. Humaba ang mga kuko nito na kulay itim. Nagtayuan ng mga buhok. Pulang-pula ang mga mata at tumambad din ang mga matatalim ng ngipin nito. Nang makita ng Ate Leia at Kuya Cedric ang mga kaganapang iyon, ay nagsipag-iyakan ang mga ito. Isinara ng aking ama ang pintuan upang hindi ito makapasok. Pero sa sobrang lakas na kanyang biyanan, ay nagawa nitong sirain ang pintuang iyon gamit lamang nito ang matutulis nitong hook. Nang papalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, ay hinampas nito ang aking ama gamit ang kanyang kamay na may matutulis na kuko. Dahil sa lakas ng pagkakahampas nito, ay tumilapon ng aking ama sa dingding ng kanilang tahanan at bumagsak ang ulo nito sa nakausling bato na siya naman naging dahilan para mawalan ito ng malay. Nang magising at nang magkamalay na ang aking ama, ay para siyang pinagtakluban ng langit at lupa sa kanyang mga nasilayan. Nakita niyang nakahiga ang Ate Leia at Kuya Cedric sa kanilang lamesa. Duguan ng mga ito, wala ng buhay at wala na ding mga puso. Kasunod nito, nakita niyang kinakain ng kanyang asawa at ng kanyang biyanan ang mga puso ng Ate Leia at Kuya Cedric. Kaya naman, kahit nanghihina pa ito, ay pinilit niyang tumayo at kinuha ang kanyang pana. Itinutok niya ito at kinalabit sa kanyang biyanan na si Lola Marcia. Tinamaan ng matanda sa kaliwang pisngi. Nang aakman na uli itong aatakihin ang aking ama, ay napahinto ito nang marinig nito na tumatawag na ang albularyo. Dala-dala nito ang mga kakailanganin sa paggagamot. Nang matanaw ng kanyang biyanan na papasok na ito sa bahay ng aking ama, ay sinamantala iyon ng matanda para makatakas kasama ang kanyang anak na si Tia Minda. Dahil sa mga nangyaring iyon, ay tuluyan ng lumayo ang mga ito at wala nang balita ang aking ama sa dating biyanan nito at dating asawa.